Sabi nila, basta't seaman ay si manloloko daw. Magandang umaga sa YouTube story at sa lahat na nakikinig sa kwento ko. Tawagin niyo ako sa pangalang Michael. At isa po akong seaman. At ang girlfriend ko ay tawagin natin sa pangalang Shane. Naalala ko halos 4 na buwan din ako naligaw sa kanya bago niya ako sinagot. Isa kasi sa mga tangian na gusto ko sa kanya ay yung pagiging simple lang, walang kantihan, at kung kasama mo siya, tanggal lahat ng problema mo dahil happy person at positive sa buhay. Hanggat nakatapos ako ng pag-aaral G story at siya naman ay nag-aaral pa din dahil mas ahead ako sa kanya ng 2 taon. Puno ng pangarap, mga plano pagdating ng panahon. Ganyan kaming dalawa. Noong nakapagtrabaho na ako, di siya madali para sa akin dahil buwan ang bibilangin bago ako makababa ng barko at magkita kami ulit. Naalala ko nung first time namin magkalayo ay ang hirap, lalo pat nasanay kami na halos araw-araw ay nagkikita at magkasama. Buti na lang may Facebook na kahit magkalayo man ay may connection pa rin sa isa't isa. Pero iba talaga yung mahawakan mo siya at makita mo siya sa personal. Just story, nung nagkatrabaho na ako, tinutulungan ko siya sa mga bayarin sa school dahil di naman ganon kamapera yung pamilya nila, hirap din sa buhay. May mga times din na kahit di niya sabihin ay ramdam ko na may financial problem sila sa family niya, at dahil mahal ko si Shane ay tumutulong ako. Tiwala at pagmamahal ang kinapitan naming dalawa para magkaroon ng isang magandang relasyon at panghabang buhay pagdating ng panahon. Just story, pagkatapos mag-aral ni Shane ay nag-savings na ako para may pampili ng lupa at makapagpatayo ng sariling bahay para sa aming buuing pamilya. Pagkalipas ng ilang taon, yung pangarap na bahay ay natupad na namin at nakapag-usap na rin kami tungkol sa kasal. Just story, okay na sana dahil andyan na yung mga pangarap namin at unti-unti nang natupad. Pero bakit kung saan na dumating na kami sa ganito kalayo ay saka pa nagkaroon ng problema? Di ko lubos maisip kung paano nagawa sa akin na ipagpalit ako sa iba. Oo, just story, pinagpalit ako sa iba at sa katrabaho lang niya. Tanong ko, saan ba ako nagkulang? Ano bang kasalanan ko? At bakit niya ako ginanito? Naalala ko habang nasa barko ako, nag-usap kaming dalawa. Tinanong ko siya kung bakit niya nagawa. Ang sagot niya sa akin, wala akong time sa kanya. Pero just story, di niya naisip na ang lahat ng ito ay para sa aming dalawa. Kaya ako nagsumikap para mabigyan siya ng magandang buhay kung sakaling magsama na kami. Tapos, time lang pala yung problema niya kung bakit niya ako pinagpalit sa iba. Humingi siya ng sorry sa akin, pero ang hirap magpatawad. At pati pamilya niya ay galit sa kanya dahil sa ginawa niya sa akin. Pero di na ako nagabol pa at hinayaan ko na lang. Binenta ko yung bahay at lupa
na nakahanda na sana para sa aming pamilya. Just story, ang dami kong what if. What if kung di na lang kami nangarap? What if kung di na lang ako nagbarko? What if kung di ko siya iniwan? What if kung andun ako palagi sa tabi niya? Posible kaya na kami yung magkatuluyan? Masakit pero kailangan tanggapin. Dahil siguro di kami yung tinadhana para sa isa't isa. Sana masaya na siya ngayon sa pinili niya. Ako, nasa barko pa rin. Andito pa rin yung sakit, paminsan-minsan. At siguro, makakalimutan ko rin pagdating ng tamang panahon. Salamat sa lahat na nakikinig sa kwento ko. Michael.